Experience, sa military service ko, marami naman tayo na experience na encounter, pero ang isang bagay na hindi ko makakalimutan na sa aking karanasan sa encounter sa aking military service, noong 1996 sa Tipo-Tipo, Maguindan, Basilan, na Anong mga kalaban yan? ang aming mga kalaban doon ay mga Abu Sayyaf. Abu Sayyaf, kamuntik na ako umalis dyan sa serbisyo dahil siyempre masyadong risky at hindi natin maiiwasan yung kaba kahit tayo ay ranger na dahil tayo ay mayroong pamilya. Pero dahil sa serbisyo, ito ati pinagpatuloy na nakipaglaban hanggang yung aking isang kabas na talagang kabading-kabady ko na si Late Abaw-Abaw namatay siya dahil lang sa pag-iigib ng tubig. Dahil pagkatapos ng encounter doon sa Maguindan, na-hit namin yun, kulang-kulang isang buwan bago namin napasok yung Maguindan area sa Tipo-Tipo, Basilan. Noong napasok na namin yung area, During that time, ano yung designation? noong panahon na yon ako ay lead scout. Dahil tayo ay isang graduate ng Ranger, ang unit natin ay sa Infantry 1st Division, ang batalyon AP5B. Bilang isang graduate ng Ranger, pag tayo nasa Infantry Batalyon, hindi maiiwasan na tayo ay ginagawang lead scout dahil sa ating capability na bilang graduate ng Ranger. Laging lead scout ang ating designation na napapa-designate as scout. Paano nangyari yun? Na-encounter kayo noon, di ba? Na-encounter. So, ikwento mo muna nung bago kayo na-encounter. Saan kayo nag-LD? Ang naging sistema niyang aming encounter dyan sa Tipo-Tipo, Maguindan, yun ay panahon ni Brigade Commander Tolentino. Ang aming company commander ay si Lieutenant Quimado. Ang aming batalyon ay si Major, kalimutan yung batalyon commander. Pero anong unit mo na tayo? Ang unit ko noon ay P5B. P5B. Ang aming batalyon commander noon ay si Major Yurong. Si Major Yurong, ang aming batalyon commander noon, hanggang sa ng Abu Sayyaf noon, yung that time ng 1996, ang pinagsimulaan noon ay noong pinasok ang Ipil Massacre noong 1996 sa Ipil, Sibugay, kami ang front line ng Hagad dyan sa Abu Sayyaf. Rescue kayo? Kami ang nag-operasyon dahil pinasok nila yung Ipil hanggang sa binaybay namin yung ilog na papuntang Siraway, Siokon. After nung Ipil Massacre, kami ay dineploy doon sa Tipo-Tipo. Dahil nga kagulo nga noon yung noong 1996, October, yung time ni Janjalani, Abu Sayyaf, yun yung mga nang-hosted ng teacher noon na hinabol-habol namin na ang naging focus ay yung Maguindan, Tipo-Tipo. Halos kulang-kulang isang buwan kami doon nga na pahabol-habol kami hanggang sa na-hits namin naman yung area na doon na kami, pagkatapos noon, nung na-hits na namin yung Maguindan, doon na kami nagkaroon ng establishment ng aming batalyon, company sa Tipo-Tipo, Maguindan. Yan ang isang experience ko na talaga na hindi makakalimutan sa aking sa pagserbisyo. Pero ang mission nyo is i-save yung hostage. Hostage. Yun ang aming mission, na i-save yung hostage. Ano yung hostage? Mga teacher. Pero marami. Marami. Marami rin, marami. Yun ang briefing kayo muna. Niripping kami ng aming company commander na yun nga yung aming magiging mission, anuhin yung Abu Sayyaf na si Janjalani dahil doon sa mga hostage nga. Ang natatandaan ko, teacher at saka mayroon pang foreigner .
na hostage noong that time. No, yun lang. So, dump off kayo. Oo. So, dump off kayo. Oo. Yeah, and then, after no, nung na-hit na namin yung, kasi ang target ay i-occupy yung Baguindan tipo-tipo. Okay. Nung aming na-occupy na yung Baguindan tipo-tipo, dahil yun nga ang pinag-aanuhan nila, pinagkukutaan ng mga Abu Sayyaf, noong na-occupy namin, doon na nga kami nag-establish ng kampo namin. Temporary. Temporary camp. Hanggang, yun nga, temporary camp na hanggang sinabi nila temporary. Pero nung matagal na doon kami siguro mga sa tipo-tipo. Pero ang batalyon namin that time, sa Tabuk kami eh. Tabuk yung batalyon, yung P5B. Kami yung Charlie Company, kami yung nag-establish nung Baguindan, sa tipo-tipo. Tapos sa Tuburan yung Bravo Company na sa Tuburan. Ang Alpha, parang sumisip siya, basta kaming Charlie Company, that time, nung nasa P5B, kami ang naiwanan doon sa Baguindan. Kami ang nag-occupy nung kampo ng Abu Sayyaf. Anong kasunod doon? Paano nangyari yung namatay? Yung mga namatay yun, namatay doon sa tipo-tipo, kaya nga sinasabi ko na sa through my experience sa aking military service encounter, yun ang hindi ko makakalimutan dahil meron ako mga kasama doon na talagang ito through my experience na nakita ko na yung aking mga ibang mga kasamang senior, ilalagay na lang yung baril nila doon sa flagpole at sumasaludot, umuwi na. Dahil nagkaroon sila ng aftershock, yung tawag to, war shock na sinasabi. Ngayon, yung kabasko na namatay, si Lita Babaw, at meron pang iba, pero hindi ko talaga makakalimutan na namatay si Lita Babaw dahil body nga kami. Dinala siya sa Balabagan, sa kanilang, kasi taga-roon siya, Balabagan, Llano del Sur. Paano siya namatay? Ang kanyang pagkamatay ay dahil nga doon sa na-occupy na namin yung Baguindan, nagkaroon yung aming company commander ng harboring dahil 4 o'clock na, harboring, 4 o'clock. Kinabukasan, in the morning, nagkaroon ng instruction ng aming company commander na iigib ng tubig. Ang escort ay isang Simba at saka isang APC. Bakit? Gaano kalayo ang tubig? Ang malapit naman siya, kaya nga lang, dahil critical nga yung area, kailangan ng high-powered na ng tropa, ng security. Pero pagdating doon sa area doon sa water area na balon lang na pinag-iigiban, binombahan na ang tropa ng mga Abu Sayyaf. Kaya hanggang yung kabats ko, andun siya sa balon, sumasalok ng tubig, doon siya nalaglag doon sa balon. Nakakaawa yung kabats ko yun noong that time, parang, siguro, parang, na sa sarili niya dahil sumama siya doon sa grupo na hindi naman siya kasama doon sa tasking, sumunod siya, humabol, umigib ng tubig na wala siyang dalang baril. Yun ang doon, ay isa rin siya na biktima. Nasunugan kami doon na isang APC nang gamit ng ating unit na, di ba, armor company. Under siya ng 9PAB kasi 9PAB yung ang nakatasking dyan sa 1st Division, 9PAB. Nasunog. Dahil nalapitan nga ng pagka-volume fire ng Abu Sayyaf, syempre, ang itinuro sa atin bilang tayo graduate ng Ranger, kasama natin infantry, hindi naman lahat na-comply doon sa ating mga itinuro. Kaya nung volume fire, ang unang immediately action na ginawa natin bilang tayo Ranger, tsaka kasama natin sundalo, drop. Kasi yan naman talaga ang itinuro. Then, occupy the high ground. Ngayon, nung na-occupy namin yung high ground, hindi naman siya totally na high ground dahil alam mo naman yung area ng Basilan, gradual. Gradual siya, talagang patak kasi siya kalubihan ang dyan. Tapos masukal dahil Hagonoy. Alam mo naman dyan sa Basilan yung mga Muslim, ang mga dyan ay mga tao dyan ay hindi sila naglilinis dahil parang isa yung front sa lugar nila na para sila hindi nakikita. Kaya medyo patag. May mga na-disgrasya dyan sa hindi ko lang matandaan kung sino yung mga ibang apelyido ng mga kasama ko sa Basilan. Paano yung kabats mo? Nakita ko talaga? Nakita ko talaga na siya, na
na patay. Alam mo, hindi naman na dyan sa experience ko nga yan, kahit tayo sundalo, graduated and ranger, pag nakita natin ng isang kasamahan natin na yun yung nangyari sa kanya, parang tayo yun nga, nadadala sa ating emosyon na parang iniisip mo na kung sakasakali, ganun din ang mangyayari sa iyo. Bakit? Ano yung nakita mo sa kanya? Talagang wasak ang katawan niya. Wasak dahil sa nilapitan siya pa ng Abu Sayyaf, talagang niratrat, kaya halos hindi mo na makikilala yung kanyang mukha, katawan at saka yung mukha niya, niratrat. Kaya noong nakita ko siya, talagang ako may low moral din, siyempre dahil kabading-kabady ko nga siya. Pero wala naman tayong magagawa dahil tayo sundalo. Ang aking lang talagang direct to the God, nanalangin sa mahal na Panginoon Diyos na alalayan kami lahat sa aming misyon na hanggat maaari sana kami iligtas nga sa ganong panganib. Pero nagkaroon ng firefight. Nagkaroon ng firefight kami dyan sa Baguindan. Halos 1 week yan before, after nangyari yung doon sa Kabasko na namatay. Dahil na-occupy na nga namin yung area, yung Baguindan, harboring, kinaumagahan. Yun nga, nagkaroon ng instruction ang aming company commander na before kami pinag-igip, clearing the area muna. Pinaklear niya muna yung area. Dahil doon nung gabi na inabot kami ng alas 5 ng gabi doon, harboring muna. Siyempre, kanya-kanyang establish ng harboring ang bawat squad. Nung 7 in the morning, nagkaroon siya ng instruction na clearing the area. Nung clear na, bumalik ang tropa doon sa mismong paggagawa ng aming temporary na parang pinaka-taksipi lang namin. Nagkaroon nga siya ng instruction na pwedeng magluto at mag-igib dahil ang tropa halos sa kulang-kulang 1 buwan nang walang paligo. Yun nga, doon nangyari yung sinasabi ko na encounter na hindi ko makakalimutan doon sa Baguindan. Ano yun? Maaga o anong oras yun? Ano yun? Yung nangyari doon sa namin, talagang halos halos kulang-kulang 1 buwan kami doon na Puro encounter? na talaga black and force, putok, kanyan sa Baguindan. So, grabing encounter. Grabe. Nagdala na talaga ako doon ng bala na sabi ko sa'yo, meron na akong 360 basic loads na inaano sa atin sa M16 na authorized nating yun. Pero dahil sa aking mindset ay ang gera nga baka magtagal ng talaga nagbitbit pa ako doon ng isang initial box na Skyflex. Talagang bitbit ko yun. So, ang laman ay? 360 rounds pa rin, additional. Kaya ang dala-dala kong bala doon sa is at 720 rounds. Bukod sa aking 1 basic load dito sa aking bandoler, nagbitbit pa ako ng isang Skyflex, yung 'di ba, meron tayong Skyflex na lata na lalagyan ng ng bala. Hindi ako nagkakamali, talaga 360 rounds din 'yan. Pero yung master, nung namatay niya yung kabat mo, siya lang ang namatay doon. Siya lang. Siya lang mag-isa. Siya lang. Wala siyang last words. Wala naman kasi biglaan nga kasi wala naman siyang gano'n na sabi, basta ang ko lang yung volunteer, kasi di ba tulad ako na serbisyo ako, hindi ako basta-basta kasi nagbo-volunteer kung wala ako sa tasking ng mga movement. Pero doon na iniisip ko, siguro talagang tadhana na talaga siguro sa sarili niya dahil hindi naman siya nakasama doon sa tasking na mag-iigib ng tubig, bakit siya humabol na sasama siya na ang baril niya iniwanan niya pa. Yun lang yung parang nakita ko na sa kanya. Pero malungkot ka dahil yung kabats mo yun. Oo, malungkot ako dahil noong kami na-enlist, halos talagang kabading-kabady ko siya sa barracks. Gaano kalapit sa iyo yun? Malapit, para na kami magkapatid dahil pag hindi siya nakakatulog, ako ang ginigising, sabi niya, Ching, inom tayo dahil hindi ako makakatulog. Sabi niya ganyan, di sasamahan ko siya uminom. Kasi sa Mindanao, Tanduay ESQ Basta magkabady kami kung ano yung kinakain ko, kinakain niya, yun siya. Tapos hanggang sa namatay siya, siyempre, andun sa Balabangan, Lanao del Sur, talagang kinikap ko talagang makapagpaalam sa aking company commander. Kahit na kami noon bawal lumabas. Talagang sinabi ko sa kanya, sa aming company commander, sir, sa i-request ko, baka pwede mo ako mapagbigyan. Hindi talaga po sir ako makakatulog kung hindi mo sir ako papayagang makalabas na makatin man lang ng vigil sa aking kabats, kay Lieutenant Abaw-Abaw, talagang kami, talagang magkabady kami. Yun yung... Anong naging epekto sa iyo nung pagkawala? Naging, siyempre, nakaramdam ako ng lungkot.
sa kanya dahil bilang kabas nga, tapos magkabady kami. Tapos ako pa ang nag-recommend sa kanya na mag-ranger. Pagka-graduate ko, isang ranger din siya na nung ako nag-graduate, sinabi ko na mag-ranger ka, Ching. Sabi ko kanya, awa naman ng Diyos, nakasurvive siya. Oo, ng ranger. Kaya hindi ko lang matandaan kung anong klase sa ranger. Yun yung aking, hindi ko lang siya matandaan kung anong klase sa ranger. Kung may message ka sa kanya, Master, saan siya ngayon bilang isang kabady? Oo. Ako, kung ako naman naano ng aking kabas na si Lete Ababaw, aking lang message sa iyo, kung saan ka naman naroon, maging panata siya, at ako bilang kabas, mula noong siya nawala, siya naman hindi ko nakakalimutan na bilang kabas sa aming pinagsamahan. Pero, proud ka pa rin hanggang sa huling buhay niya na servisyo natin. Oo, proud siyempre ako. Proud ako dahil sa hindi sa masabi na si graduate ng Ranger dahil lang siya naging proud tayo sa kanya. Talagang siya para naging tunay kong kapatid na rin nung kami na serbisyo. Dahil pag may mga problema ako, siya yung nilalapitan ko. Pag may problema siya yung nilalapitan ko rin. So, yun yung gusto sa mga yung napakahirap tanggapin. Oo, yun yun. Yun ang aking mga naging karanasan na nahirap ko rin tanggapin na yung aking isang kabas nga na nawala na para ko na rin kapatid. Pero ano yung pinakamahirap na naging giyera mo maliban doon? Ako, pero yan na talaga aking pinaka-encounter na hindi makakalimutan dahil nga na sobrang tagal. Pero isa ka rin hindi ko makakalimutan na experience sa akin nung na-assign ako ng Malabang Lanao del Sur sa first encounter, ang baril ko M14. Ang nangyari, syempre tayo bagong graduate, PFC pa ako noon, hindi pa ako graduate ng Ranger, 1993 yun, hindi pa ako na-recommend ng Ranger noon. 1992, nasa Malabang Lanao del Sur kami, experience na first encounter, ang baril ko M14, siyempre, tinuro, volume 5 ng kalaban, drop. Nung ako magre-response ng return fire sa kalaban, ang baril ko na M14, yung bolt niya, tumalsik. Tumalsik doon ang grabing nervous ko. Na dahil nag-stoppage yung M14 na tanggal yung bolt, hindi ko alam kung paano ang gagawin ko. Dahil iniisip ko paano ako makaka-return fire kung sakasakali na talagang git-gita na yung laban. Dahil ang baril ko naman ayaw pumutok. Paano? Yun na. Ang ginawa ko, nag-drop na lang ako. Nakadapa ako doon sa kaya grabe rin ang takot ko. Dahil patag nga, ang aming kubiralan, talahib, kugon, di ba? Kaya, para sa akin, napakahirap na experience din. Yun yung... Ano yung lesson learned mo? Ha? Ano yung lessons learned? Ang lesson learned ko doon sa akin, wala namang, ang lesson learned ko doon, siguro... Wala sa rinis. Hindi, ang linis andyan Siguro ang na yung ating mga baril siguro na mga luma, yun ang doon. Dahil andyan nga tayo sa critical area, SOP naman natin yan na maglinis talaga ng baril. Pero nagtatanga ako, bakit ang bolt tumalsik? Yun ang siguro malfunction, hindi man may iwasan na sobrang tagal na ng mga baril na naka-issue sa atin, yan tulad yung mga M14. Yan naman talaga siya ay sa aking pag-aralan, yung M14 kasi siya ay nakadesign na single shot lang. Pero tayo kasing Pilipino, bakit ipinupus natin kasi na mag-automatic? Yun yung aking experience na siya pala ay hindi siya applicable na i-automatic ang M14. Talagang hanggat maaari, single shot lang. Kasi lang siya, pang, ganun lang dapat. Kasi pag siya sinet mo siya sa automatic, siyempre yung bolt niya talagang mabilis. Kaya meron talaga siyang tendency na... Ewan ko lang, basta yun yung aking pagkakaalam. Yan ay nangyari sa akin, yun yung pagkakaalam ko. Kasi yung background ng M14 ay kinuha ko kung ano talaga yung background niya. Siya pala talaga ay dapat ay single shot lang. Parang garan. Ano yung pinakamahirap na area mo noon? Sa akin, ang pinakamahirap na area na nasanayin ko, maliban dyan nga sa Basilan na lang talaga. Tsaka yung hulo. Yan talaga. Yan sa akin ang pinaka-critical na lugar. Kung isang sundalong nakarating ka dyan sa hulo at tsaka sa Basilan,
Yanda mo na talaga ang sarili mo, hindi mo alam kung pagdating ng panahon, uuwi ka ba ng buhay o patay sa pamilya mo. Yun lang sa akin yan. Dahil, yung kasing lugar na yan, talaga naman alam natin na ang mga nakatira dyan ay puro, Salos kalaban. puro sila mga naka-armado. Na dahil ang ating gobyerno ay meron tayong tinatawag na peace and order, tsaka yung mga redo-redo nila dyan sa kanilang area, na inuutura sila magdala ng baril. Kaya minsan, hindi natin sila ma-identify kung kalaban ba sila o hindi. Yan yung experience ko dyan. Ano yung unit na hindi mo makalimutan? PIP-IB. Bakit? Ano sa'yo ang PIP? Dahil yung PIP-IB, dyan talaga ako unang nag-report na okay private. At saka yun nga, sa tipo-tipo, lahat ng experience ko dyan na pinaka-critical ay dyan sa PIP-IB. Yung nangyari nga sa Kabaskong Silate Abaw-Abaw, na dyan namatay. At saka ito, pumasok sa isip ko dahil sa haba ng aking nasasabi, meron pa ako isang hindi makakalimutan na experience na si Late Untala na aking kabat, dyan din namatay. Si Late Abaw-Abaw. Kami ay, ang company nga namin dyan, Charlie Company, kami ay nasa, ano ba ito, hindi ko na masyadong ma-remember, basta tipo, area ng tipo-tipo, na kami nag-RS. No. Ang aming first sergeant ay nag-conduct, nag-organize siya ng one team para magkaroon ng raid security. Dahil ang aming company commander that time ay si Lieutenant Osano, nasa Tabok siya, sa Basilan. Siya aming first sergeant, si Master Sergeant Salgado, nagbigay ng instruction na kami ngayon magkaroon ng road security dahil si Sir Usano, si Lieutenant Usano, ang aming company commander, ay aakyat. Ngayon, pagdating namin doon sa area ng aming road security, tama-tama dadaan ang Kennedy, bigla na rin nagkaroon ng volume fire ang kalaban. Inambos na yung aming Kennedy, pero itong experience ko na to, parang dito ko napatunayan na talaga ang bata ay sinasabi nila mayroong guardian ng angel. Dahil that time, yung asawa ng first sergeant namin na si First Sergeant Master Sergeant Salgado, kasama ang kanyang asawa at saka anak dahil bibisita sa aming company, bibisita, nakasabay doon sa Kennedy. Kaya noong volume pa ng kalaban, dahil medyo malaki siya, siguro, nakubira niya siguro. Dahil andun siya sa front seat, pag volume pa ng kalaban, nakita kasi namin yung asawa ni First Sergeant Master Sergeant Salgado, na nakadapa siya, nakasubsub siya doon sa front seat ng Kennedy. Andoon yung anak niya sa baba, buhay. Siya lang sa tatlong escort, siya lang ang buhay. Ang Bata. Ang bata. Ang bata lang ang buhay. Yung escort patay, si Kabasko, si Lieutenant, si Late Untalan, at saka yung aming driver ng Kennedy na hindi ko na masyadong matandaan din dahil medyo tumatanda tayo. Yung pang isang experience ko na hindi makalimutan. Pero kuminsan kasi, dahil noon that time na yun ako ay sarento pa, meron kasi ako isang command na ginawa na gusto kong yun yung insist doon sa aking squad leader na staff sergeant. Hindi niya lang ako pinakinggan. Dahil ang ipinopost niya, doon na lang kami sa baba, sa Bukana, doon na lang kami. Ang ini-insist ko, dahil tayo ay graduate ng Ranger, sabi ko sa kanya, sir, hindi ba ako pwede mag-advance tayo, i-occupy natin yung high ground? Hindi siya naniwala sa akin. Hindi naniwala. Kaya ang nangyari, yung nang ambush, sila yung naandoon sa high ground. Sila yung nasa high ground dahil tinamad na siya maglakad. Medyo malayo kasi. Medyo malayo, pero siguro from my experience, parang inisip ko na rin na parang iniligtas din ako nung senior namin. Parang meron din siyang, nagsaanghel din siya. Dahil iniisip ko, kung siya nakinig doon sa instruction ko na kami mag-move pa doon, move forward doon sa high ground, sa killing zone talaga yun eh, andun yung high ground eh. Baka kami yung nabombahan ng kalaban. Yun ang aking isang talaga na hindi yung makakalimutan. Kaya sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon Diyos at talagang hindi pa oras siguro, hindi ko pa oras na dahil samantalang kinukulit ko talagang maigi yung aking senior na mag-move forward kami at i-occupy namin yung high ground. Pero hindi niya ako pinakinggan. Hindi niya ako pinakinggan. Kaya awa ng Diyos, ang laki rin ng pasalamat ko sa mahal na Panginoon Diyos at saka doon sa aking
senior na sa loob-loob ko dahil ako, siyempre sa akin, yung sa my experience, pinag-aral natin sa Ranger, di ba? Always occupy the high ground. Siguro parang guardian angel na rin siya sa amin na oo, na iwas, kami ang naiwas. Kasi iniisip ko kung siya nakinig, kung andoon na yung nauna na sa amin yung kalaban doon, kami yung Mapipin down. mapipin down. Yun nga may mapipin down. So, parang ano talaga, no? Parang may pamahiin na rin talaga. Oo, yun ganun ang marami meron mga na-encounter na siguro alam mo nung ako kasi nag-graduate ng Ranger, na-apply natin talaga yung mga techniques and mga technique at saka tactical movement na SOP ng Ranger na pag sinabi natin ng isang senior natin na maneuver to the left, maneuver to the right. Ay talaga yan na bilang akong lead scout lagi sa tipo-tipo. Ang sabi, Gaano kahirap ang lead scout sa tipo-tipo? mahirap ang maging isang lead scout dahil ang nasa isip mo na positive kasi yung lugar eh. Red flag talaga yung basilan eh. Talagang critical yung ano. Kaya mahirap ang maging isang lead scout dahil ikaw yung nasa unahan. 'Di ba? Na isipin mo kung example na biglang merong volume fire ng kalaban. Ito palagi. Ikaw ang palagi. At saka wala kang tataguan kung hindi hagonoy. Bago ka makapunta siguro sa puno ng nyog, kung medyo minamalas-malas ka, baka tinamaan ka na. Dahil dyan sa basilan, wala ka namang ibang pagtataguan dyan kundi puno ng nyog. Maliban dyan, kung mayroong puno ng mga mangga na naligaw, yun na lang yung kukubiran mo. Pero wala na ibang choice na pagtataguan mo talaga dyan. Lubi sa lubi, kung sa Bisaya pa. Yun na lang ang ano. So, anong diskarte mo doon? Ang ano ko dyan, bilang tayo Ranger, basta pagka nakarin tayo, basta sa akin, ako nga, direct to God, nalangin ako na lagi lang tayo wag pababayaan. Pag nakarin ako ng diskarte ko dyan, basta drop, gapang lang. Hindi natin inaano yung tayo ay gumapang. Yun yung hindi ko tinataga sarili ko na volume fire talagang hindi na ako tumatayo. Yun yung isang inya-apply ko. Dahil hindi natin masasabi pagka tayo tumayo, baka may mga sniper. Yun yung kaya sa isang sundalo, nung ako yung nag-graduate ng Ranger, kumpara sa akin through my experience, ay isang napakalaking bagay ko, ikaw nasa infantry, na nakagraduate ka ng isang Ranger. Dahil, ang daming itinuro na Baga nakakatulong talaga. nakakatulong talaga siya. Yun lang. Nung nasa field, nasa operation ka, Master, ano yung pinakamasayang araw mo? Ang pinakamasayang araw ko nung nasa field ako, alam mo sa totoo lang na hindi ko makakalimutan. Nung hindi pa kami nagmo-move dyan sa Basilan, na nasa area pa ako ng Midsalip. Nasaan dyan pa kami sa pating Zamboanga del Sur. Ako'y Alpha Company. Nasa, ang aming company noon, nasa Kalumpang, Midsalip, Zamboanga del Sur. Palibasa, ang ating lang dyan, concentration natin, mga MPA, hindi pa naman ganong kagulo yung Midsalip. Diyan ko na-enjoy yung aking pagkabinata sa aking military life. Yung mga disko-diskuhan, di ba? Na pupunta natin yung baile-baile, natawi tayo ng ilog. Na wala tayong naramdaman na takot or kaba na pupunta tayo sa isang ganyan lugar kahit madilim na, ang kahalo natin ay mga sibilyan. Hindi tayo kinakabahan. Ano ang pinakamalungkot na araw? Ang pinakamalungkot na araw ay yun na nangyari nga doon sa Basilan sa aking kabats. Yung mamatay. Namatay na ako na bilang isang kabats na para na kaming magkapatid.